Hello, this is again Engineer Gasilla at ito yung G Solutions. Patuloy tayong mag-solve ng mga problems sa circuit analysis at ito yun, solve natin siya. Yan, okay. So sabi rito, determine I using superposition method. Okay, so by the way, kaya nating solve ito ng iba pang mga circuit analysis techniques, no? Pero ang sabi rito, gamitin daw natin yung superposition method. So sabi diyan, determine I using superposition method. So ano yung superposition method na yan? Ito ipaliwanag natin habang nagsusolve tayo nito. So kopyahin natin to. So yung una, since ito yung target natin, yung I na yan, isosolve muna natin siya na wala yung isang source. So halimbawa, ang una nating gagawin ay alisin muna natin yung voltage source. So pag voltage source yung inaalis natin, sino-short natin yun. Pag yung current source naman, ino-open natin. So halimbawa, wala yung voltage source. So ito ay isa-short natin. Hanapin natin yung I dito. Pero I prime ang i-designate muna natin kasi may inalis tayong isang source dyan. So ano yung value ng I prime na yan? Makikita mo na so ano yung mga nandyan? Sige, so ito this one, pwede mong kunin yung transform yan. Magkaroon ka ng source transformation dyan. So, sige. So, kunin natin uli. Applicate natin. Mag-source transformation tayo dito. From current source to voltage source. Transform natin. Resistor. Tsaka voltage. Since na yung current ay pataas siya. So, yung value nito is 6 times 4. That is 24 volts. Okay. Kopya lang yung resistance. So, maaari na ba nating makuha yung I prime pag ganyan? Kaya bang makuha? So, ano yung magandang gawin? So, since na-solve na natin siya, pwede pa namang i-simplify natin yan eh. So, i-simplify natin to para mas okay. Yan na siya. Ngayon, simplify natin. So, itong dalawa ay pagsamahin natin. So, that will become 8 volts. 8 volts, 8 ohms. Okay, so ito ay magiging 8 ohms. So, ano pa ang magawa natin dyan? Since na anong pwede nating apply? Pwede tayong Kirchhoff's current law dito. Yan sa node na yan. Mag-assume tayo ng isang Pareto current, sabihin natin I sub X, yan. So, meron tayong 6 ampere. Kung may I prime tayo, tsaka may I sub X tayo. So, pwede tayong mag-Kirchhoff's current law dyan sa node na yan. Pwede lagyan natin dito. Yung node na yan. So, KCL dyan is 6 papasok. A plus I prime pasok din equals I sub X. Yan yung palabas. Okay, so bali, pwede natin sabihin na equation 1 yan. So, may equation 1 tayo. So, ano pa? Voltage. O, kaya yung voltahe dito, yung voltage dito, ay equal sa voltage dito. Kasi nakakabit lang naman yan. Pwede nating sabihin na negative 3 I prime kasi since na base sa I prime, ito yung positive mo at saka negative mo. At sa IX naman, ito yung positive at saka negative. So, pwede natin sabihin na negative 3 I prime is equals sa voltage sa kabila na 8 I sub X A plus 24. So, meron tayong 2 equations, 2 unknown. Ito yung pangalawang equation natin. Yun. So, since na kinukuha natin si I prime, pwede nating
gamitin yung substitution. So, equation 1, ito is substituted to equation 2. So, substitute natin siya. So, yung equation 2 ay negative 3i prime is equals to 8. Imbes sulat natin yung ix, sulat natin yung value niya, 6 plus i prime. Okay. Plus 24. Okay na? So, makukuha na ba natin yung i prime? So, again, ito i-distribute natin. Multiply dyan. So, negative 3 i prime, 8 i prime. Lipat mo sa kabila, mag-subtract na siya. Negative 8 i prime. Equal 6 times 8 is 48 plus 24. 48 plus 24 is 72. So, ito ay negative 11 i prime is equals to 72. So, i prime, and makakuha na natin, magkakaroon tayo ng negative 6.54 ampere. So, yun yung value ng i prime natin. Ito. So, kukunin naman natin ngayon yung isa pang value in terms of the other source. So, kopyahin natin to. Yan. So, ngayon naman, alisin naman natin yung current sources. So, i-open natin to. Open siya. At ito rin, i-open natin siya. So, ito naman ay I double prime siya. So, base sa circuit na yan, ano yung value ng I double prime? So, makikita natin na simple Ohm's law lang kailangan natin dyan. So, since na yung takbo ng I double prime natin ay halos parehas ng ano nito kasi positive yan saka negative. So, yung magiging I double prime natin, yung reference na natin ay 6 volts. Yun yung total voltage natin. At lahat ng mga resistor, 6 plus 2, 8 plus 3, ay i-add natin. So, 8 plus 3 is equals to 11. So, yung I double prime natin ay equivalent sa 0.54 then 54 ampere. So, nakuha ko na ngayon yung I prime at saka yung I double prime. So, lahat yan pataas ay yung I na ito. So, base dyan sa ano natin, yung I, since napataas siya, ay equal sa I prime plus I double prime. So, yung I double prime natin, ang value niya ay negative 6.54. Yung I prime, yan, negative 6.54. Yung I double prime naman ay ito. So, plus 0.5454. So, yung I natin, yung current natin, yan, negative 5.99 ampere. So, ito yung value ng I natin kung gagamitin natin yung superposition method. So, maraming salamat sa iyong panunood sa video ito. Thank you and God bless.